Okay, narito na po tayo ngayon sa ating part 3 ng ating series na pinamagatang Bakit maraming born again pastor ay nasa Old Testament pa rin. At kung hindi mo pa napapanood ang part 1 o part 2 na ito, nako, mabuti pang ihinto mo muna ang panonood nito. At i-click yung link ng part 1 at part 2 dito sa baba ng video. Hindi mo ito maintindihan kasi kung hindi mo pa napapanood ang part 1 at part 2. Ngunit kung napanood mo na ang part 1 at part 2, magaling kaibigan, ipagpatuloy mo lang ang panonood ng part 3 ngayon. Bakit maraming born again pastor ay nasa Old Testament pa rin? Bakit maraming born again pastor ay nasa Old Testament pa rin? Ang ibig ko sabihin dito ay bakit maraming mga born again pastor ay ang gospel nila, imbis na humugot sila sa New Testament, sa Old Testament sila humuhugot. Okay? Kaya nga ang sagot ko dyan ay karamihan sa mga pastor ay hindi nila naiintindihan kung ano ang meron sa bagong tipan. Kaya nga ho tayo nag-aaral ngayon para i-share sa inyo kung ano yung meron sa bagong tipan. Baka may nami-miss lang tayo mga pastor. So, nandito po ako. Ang layunin ng pag-aaral na ito ay para tulungan ang mga pastor na nais na masagot ang tanong na ito. And, I'm humbly asking your focus sa pag-aaral na ito and give our Lord a chance na mapag-aralan natin ngayon kung ano ang meron talaga sa bagong tipan. Dahil ang pag-aaral na ito ay nakasalalay dito ang eternal redemption mo at eternal redemption din ng mga tinuturuan natin. Ito po yung complete finished work of Christ na ang kalahati na dyan ay natalakay na natin. Number 1, you are eternally saved. Number 2, you are forgiven all of your sins forever. Number 3 ay you became the righteousness of God. Number 4, you are healed by His stripes. And number 5, you are blessed and highly favored. Ang number 1, 2, and 3 ay napag-aralan na natin yan sa part 2 ng ating series na ito. Napag-aralan natin na ang kaligtasan, kapatawaran at kabanalan ay walang katapusang regalo na lang ng Diyos dito sa bagong tipan. Take note isa ang kanilang katangian nung napag-aralan natin sa part 2. Ito ay regalo at ito ay regalo at walang katapusang kaligtasan, kapatawaran at pati yung pagiging banal. Okay? Verse by verse, napatunayan natin yan biblically. So, hindi ito sabi-sabi, no? O sa ibang libro natin kinuha, kundi masusi natin na pag-aralan yan sa salita ng Diyos. Kaya nung nakaraang part 2, wala akong sinabi sa inyo na wala sa Biblia. Ngayon, ipagpapatuloy natin ang dalawang natirang bahagi ng tinapos na gawa ni Kristo Jesus sa krus na dapat nating panampalatayanan. Ang you are healed by His stripes and you are blessed and highly favored. Kita nyo dyan sa picture na yan, no? Talaga nag-effort pa talaga tayo na gumawa ng isang parang cartoon na si Jesus Christ. Nagbibigay ng regalo dun sa babae, which is ang babae ay sa may simbolo sa bride of Christ, sa church. At tayo yan. Okay? So, yan, yung kanyang finished work, ang laman niya ay 5, di ba? So, nasa pang-4 at pang-5 na ho tayo. Let's start na ho tayo sa pang-4. Number 4, you are healed by His stripes. Alam nyo, no, ang kalusugan ay isang malaking blessings kumpara sa iyong pera o pamilya. Okay? Kung ikaw ay may sakit, hindi mo mai-enjoy ang iyong pera at maaring pabigat pa ito sa iyong pamilya. Kahit marami kang pera, nako, pambayad lang ito sa iyong hospital bills at mga gamot. Kahit marami kang pera, hindi ka makakapag-abroad at syempre makakapamasyal. At ang consequence din nito, hindi ka rin makakain ng masasarap na pagkain. Hindi mo rin may dadrive ang paborito mong sasakyan kasi dahil may limitasyon kung ikaw ay may sakit. Kaya nga nasabi ko kanina na dakilang pagpapala na yung kalusugan kumpara sa pera o pamilya. Remember,
Maaaring hindi ka kasing yaman ng mga totoong mayayaman, pero kung ikaw ay ligtas at malusog, nako, sobrang swerte man na nun, men. Ang regalo ng Diyos sa bagong tipan ay hindi lamang nagtatapos sa kaligtasan, kapatawaran at pagiging banal na tinapos ni Kristo sa krus, which is ito yung eternal benefits mo. Meron din siyang tinapos sa krus for your earthly benefits na hindi masyadong naituturo ng mga pastor. Ito ay yung maging malusog ka at pinagpala. Alam niyo, no, ang pagpapagaling o healing ay natural sa Diyos yan eh. Okay? Kasi ang Diyos ay mabuti. Ang sabi mismo ni Jesus, diba, na walang mabuti kundi ang Diyos sa Luke 18 verse 19. At sinabi din sa Psalms 145, the Lord is good to all. He has compassion on all He has made. So, ang sakit ay hindi mabuti. Kaya, contrast ito sa kabutihan ng Diyos. Kung ang sakit ay hindi mabuti at ang Diyos ay mabuti, ayaw ng Diyos ang sakit. Di ba? Kaya nais ng Diyos na ikaw ay walang sakit. Walang mabuting tatay na gusto niya ang kanyang anak ay may sakit. Lalo na't higit ang Diyos na likas na mabuti. Nang si Jesus ay nagsakatawang tao, kanyang pinakita ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga extraordinaryong mga himala, di ba? Di ba? Lumakad sa tubig, nagpahinto ng bagyo, nagparami ng tinapay at isda. Pansinin niyo, no? Si Jesus hindi laging naglalakad sa ibabaw ng tubig. Hindi laging nagpapahinto ng bagyo at hindi laging nagpaparami ng tinapay at isda para pakainin ng kanyang, 5,000 audience, kung di ako nagkakamali. Pero, lagi siya nagpapagaling sa lahat ng oras nung nandito pa siya sa lupa. Again, lagi siyang nagpapagaling at yun ay natural dahil ang Diyos ay mabuti. Kaya ang big idea dito is, hindi kalooban ng Diyos na nagkakasakit po tayo. Kaya hindi ako sang-ayon sa ibang Kristiyano na kapag nagkakasakit, ito yung kanilang prayer eh. Lord, let your will be done. Of course, gusto ng Diyos na gumaling ka. Anong Lord, let your will be done ang pinagkakana mo? Kasi kapag may sakit tayo at sinabi natin na, Lord, let your will be done, para mo rin sinabi sa Lord na, Lord, mamili ka. Pagagalingin mo ba ako o hindi? Lord, let your will be done. Parang binibigyan mo ng option ang Diyos na pwedeng pagalingin ka o pwedeng hindi ka pagalingin. At para mo na rin sinasabi na kalooban din ng Diyos na hindi ka gumaling. Diba? Naalala ko yung kitongin sa Bible, no? Basahin natin, no? Sabi sa Marcos 1 verse, Mark chapter 1 verse 40 to 41, lumapit sa kanyang isang kitongin na nakiusap at nakaluhod na nagsabi, kung gusto mo, maaari mo akong pagalingin. Dahil sa awa, iniunat ni Jesus ang kanyang kamay, hinipo ang kitongin at sinabi sa kanya, gusto ko gumaling ka. Tinan niyo yung conversation nila dito. Nakakatawa kasi yung kitongin. Sabi niya kay Jesus, kung gusto mo, maaari mo akong pagalingin. Tingnan niyo kung iintindihin niyo yung sinabi ng kitongin, parang ganito yon. Panginoon, maaari mo akong pagalingin. Yun ay kung gusto mo. Kaya sagot ni Jesus sa kanya, syempre nais kong gumaling ka. Di ba? Nais ng Diyos yun. Parang yung sinasabi ng isang politiko na gusto ko happy ka. Di ba? Syempre gusto ng Diyos na gumaling tayo. Kaya hindi gusto ng Diyos na nagkakasakit tayo kasi He is a healing God ever since. Kaya kasama sa tinapos sa krus ng Kalbaryo ang sumpang binitawan ni Jesus na tayo ay magaling na sa ating mga sakit. Nasa Bible po yan, sa 1 Peter chapter 2 verse 24, Tagalog to, no? Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang bigat ng ating kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos.
Kayo'y pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang sugat. So, yun, nakita niyo yung verse na yun, no? Again, it is another verse na naman na kumokonek sa finished work of Christ na ikaw ang magbe-benefit. Sabi diyan, kayo'y pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Pinagaling means nangyari na. Okay? So, tapos na. So, tapos na ito sa krus ng Kalbaryo. Okay? Hindi naman sinasabing pagagalingin o sinasabing pinapagaling. Hindi eh. Kundi, pinagaling na. So, tapos na to, past tense. Panampalatayan mo na lang. Para maging effective sa iyo ang healing, maniwala ka na magaling ka na. According to the finished work of Christ, dahil mananampalataya tayo ni Kristo. Ang paghuhugutan mo nito ay ang verse na yan. Tayo pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga latay at sugat. Kaya panampalatayanan mo yan, kapatid, dahil isa yan sa binayaran niya sa krus ng Kalbaryo. Di ba kayo nagtataka na pwede namang mamatay sa krus ng Kalbaryo si Jesus, na hindi na niya kailangan danasin na hampasin at katayin na parang baboy sa kanyang katawan bago ipako sa krus? Isip niyo ba yon? Na sana ipako na lang siya sa krus, magbubo ng dugo, and then that's it. Pero ang tanong, bakit niloob ng Diyos Ama na mangyari to sa kanya? Diba? Kasi nais ng Diyos na maging malusog ka habang nabubuhay ka pa dito sa daigdig. Nais niya na hindi mo na kailangan magmakaawa sa Diyos, magpagulong-gulong sa prayer mountain, at mag-hunger strike, mag-fasting pala, para ikaw ay pagalingin. Nais niya na maging automatic na ito sa iyong buhay. Ang finished work of Christ ay hindi lang pang eternal benefits, guys. Yung ikay pinatawad, niligtas at ginawang banal, hindi lang yon. Kundi nais din niya na maging automatic na rin sa atin ay magkaroon tayo ng maayos na kalusugan at managana habang ikaw ay nasa daigdig pa. Kaya ang finished work of Christ ay kumpleto, may eternal benefits na, may earthly benefits pa. O, saan ka pa? Di gaya na tinuturo ng ibang pastor ng born again na ikaw ay ligtas na, pero pagkatapos lang yung kaligtasan, dapat i-maintain mo yon at huwag kang manlalamig, kundi mawawala ang kaligtasan mo, tapos mag-tights ka para hindi ka nagkakasakit. Ay, nako, tama ho ba yon? Kaya nga kompleto guys ang finished work of Christ. Hindi kulang-kulang na gaya ng tinuturo ng mga ibang mangangaral, di ba? Pangalawa, kung bakit niloob ng Diyos Ama na mangyari ito sa Kanya ay ito ay nakatakdang mangyari talaga. Ayon sa Old Testament prophecy books ng Bible. Kasi yan ay prophecy na. Hinulaan na, nakatakda na. Ito ay nakasulat sa Isaiah chapter 53 verse 5. Sabi dyan, no? Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, ano daw? Kaya siya daw ay nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. So dyan, no, napaka-specific. Yan yung actual na mangyayari sa kanya, and it shows in the history nga na nangyari nga. Diba? Na siya ay nasugatan, binugbog at tinorture, gaya ng nakikita nyo ngayon sa video. So ang purpose po niyan sa mga verses ay para tayo ay gumaling. Sinumpa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo na pati kalusugan natin ay kasama dito. Okay? Ang tanong, bakit karamihan sa mga Kristiyano ay nagkakasakit pa rin? So ano kaya ang dahilan, no? Kasi marami tayong espekulasyon Pero Biblia ang sasagot. At hindi sa Old Testament tayo titingin tingin tayo sa New Testament. Ayon sa Biblia, meron lang isang dahilan kung bakit ang mga Kristiyano ay mahina, may sakit at maagang namamatay. Ito ay hindi pagkilala sa kahalagahan ng katawan ng Panginoon. Inuulit ko, ang dahilan kung bakit ang ibang Kristiyano, kung bakit mahina, nagkakasakit at minsan died prematurely, yung hindi nila pagkakilala sa kahalagahan ng katawan ng Panginoon.
So, tingnan natin sa verse sa Bible. Sabi sa unang Korinto 11:29, Tagalog, sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon, ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit mahihina at masakitin ang marami sa inyo, at may ilan ngang namatay na. Familiar ba kayo sa verse na ito? Di ba naririnig nyo to sa pulpito kapag mayroong mga Holy Communion, di ba? Ngayon, ipaliwanag natin yung verse na yan na hindi na ipapaliwanag kapag may Holy Communion. Ang sabi nila, huwag ka raw magsasanta sena na may kasalanan, kundi umahatol ka sa iyong sarili. Teka muna, huwag ka muna mag-interpret nang hindi mo binabasa mabuti yung sinasabi rito, no? Okay? So una, dapat nating maintindihan na ito ay New Testament book. Okay? Si Pablo ang sumulat sa mga Kristiyano. Means, sa ating mga Kristiyano naka-address ang warning na ito. Hindi sa mga Hudyo na under the law, ha? At hindi rin sa mga Hentil na unbeliever, kundi sa ating mga Kristiyanong under grace na gaya natin. Amen po ba? Okay. Sinabi diyan ang salitang iyan ang dahilan. Means, iisa lang yung dahilan. Okay? Hindi naman sinabi na iyan ay isa sa mga dahilan. Hindi. So, ibig sabihin nun, marami palang dahilan. Hindi po yon. Kundi ang salitang iyan ang dahilan means iisa lang ang dahilan. So, ano daw sinasabi ng Biblia kung bakit maraming Kristiyano nagkakasakit? Ito lang daw ang dahilan. Ang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon. That is what the Holy Bible says. Ngayon, paano daw natin hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon? Diba? Sabi ng iba, kagaya nga sinabi ko kanina, ay, pag nagsasanta sena ka, kailangan wala kang kasalanan, hingi ka muna ng tawad sa Diyos para hindi ka uminom ng hatol. Mali po yun. Dati, ganun ang paniniwala ko, pero mali. Pag-aralan yung sinasabi ng Bible. Pag-aralan natin maigi. Ito'y kapag nakatuon tayo sa natural na paraan bilang first move natin para sa ating kagalingan. So it is a matter of faith na naman. Di ko naman sinasabi na huwag na kayong uminom ng gamot, ha, kapag may sakit, o huwag nang pumunta sa ospital kapag may emergency. Ang mga doktor ay regalo ng Diyos para tayo ay gumaling. At ang Diyos ang tunay na nagpapagaling. Ang point ko dito is, kung ang kalusugan natin ay bumabase agad-agad tayo sa mga gamot, doktor, at hindi muna sa pananampalataya sa katawan ni Kristo para ikaw ay gumaling, doon natin na ipapakita na walang halaga sa atin ang katawang sugatan ng ating Panginoon. Tingnan nyo, ang medisina ay regalo. Ang Diyos ang may bigay ng regalo. Diba? Kung mas inuuna mong panampalatayanan ang regalo kaysa sa nagbigay ng regalo, doon lumalabas na walang halaga sa iyo ang nagbigay ng regalo. Kasi doon ka lang nakafocus sa regalo. Gets po ba natin? Alam ko pong nagigets po natin. Sa madaling salita, kung mas una kang umaasa sa doktor o sa gamot kaysa manalangin para sa iyong kagalingan, doon natin napapawalang halaga ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus. Hindi yung tinuturo ng ibang pastor na, pag magsasanta sena ka, kailangan wala kang kasalanan, hingi ka muna ng tawad. Mali ang pagkakaintindi nila. Diba? Nag-uusapan dito yung kahalagahan doon sa katawan. Dapat inintindi po muna natin yun eh. Bibigyan ko ng example Ilang Kristiyano pa ba na saka na lang magbabasag ng alkansya o mangungutang para pambayad sa pang-ospital, pero hindi man lamang makabukas ng pitaka para magbigay sa gawain ng Panginoon? O kaya, ilang Kristiyano pa ba ang madaling, i-cancel ang kanilang pag-attend sa church, pero hindi nagka-cancel ng appointment sa doktor? So, anong punto ko dito? Ito'y nagpapakita na labis sa tiwala mo sa gamot, sa ospital at doktor bilang first move mo kapag nagkakasakit. Dapat si Lord muna ang first move mo kapag nagkakasakit. Again, hindi masama ang mga ito, pero hindi mo ito dapat unahin bilang Kristiyano sa bagong tipan.
The broken body of the Lord should be the primary key to our healing. Amen po ba? Again, na-offend na naman ang Diyos kapag hindi ka naniniwala sa tinapos niya. Tingnan niyo itong bagong tipan. Diba? Na hindi na-open ng Diyos sa kasalanan, pero na-open ng Diyos sa kawalan mo ng pananampalataya. Kaya napakahalaga sa Diyos ang pananampalataya dito sa bagong tipan. Just believe that you are healed. Angkas ka lang sa pananampalataya na by His stripes, we are healed. Di na kailangan ng prayer and fasting at, pumunta ka ng prayer mountain para magangawa ka sa Diyos. Madali naman kausap ang Diyos, di ba? Lalo na't sinumpa niya na to sa krus ng Kalbaryo na ang sino mang manampalataya sa Kanya ay Kanyang pinagaling na. Amen po ba? Amen. Okay, next. Last but not the least. Okay, you are blessed and highly favored. Alam nyo, ang panglimang benefits ng tinapos ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay ikaw ay sumagana. Okay? Ang pagiging blessed and highly favored ay kasama sa performance ni Christ. Hindi niya kalooban na ikaw ay maghirap. Totoo lang. Kung ang sakit at karamdaman ay hindi niya kalooban, ganun din ang kahirapan sa buhay. Ayaw din niya ito. Kaya kasama rin ito sa binayaran niya sa krus ng Kalbaryo para panampalatayanan mo at mangyari nga. Hindi gaya ng nasa Old Testament, kailangan mo magpakabuti at mag-ikapu para ikay pagpalain. At kung hindi mo ito nagawa, sumpa pabalik sa'yo. Sa Old Testament, di ba? Kaya yung mga nasa Old Testament pang mga born-again Christian, pansinin nyo, parang ang bilis kagad ng palo, no? Bakit? Kasi ang faith nila ay under the law. Para pagpalain, ikaw ay mag-perform. Kaya nangyayari rin sa kanila yung nangyayari sa Old Testament. Kapag hindi sila nag-iikapo dahil under the law ang faith nila, ang bilis nga naman ng sumpa. Talagang nangyayari. Remember, kung ano ang pananampalataya mo, yun ang mangyayari sa'yo. Pero dito sa bagong tipan, iba. Tinapos na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo at idineklara kanyang lubos na pinagpala at pinaboran. I will show you the verse. Sabi sa 2 Korinto 8:9, sabi, hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo. Ano daw yun? Kahit na mayaman, naging mahirap siya upang mapayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging mahirap. So, tingnan itong verse na to, no? Another finished work of Christ na naman to na kumukonek sa ginawa niya. So, another divine exchange na naman ito. So, isa-isay natin Sabi dyan, hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo. Siyempre, ang kagandahang loob sa English ay grace. At ang grace sa Greek Bible means regalo or gift. Kaya another verse na naman ito na may regalo na naman si Kristo sa atin. So, ano yung regalo? Yung naging mahirap siya upang mapayaman kayo. Una, ang paghihirap ba ni Kristo rito ay literal o spiritual? So, common sense, it is literal, di ba? Yung paghihirap ni Kristo na sinasabi dyan ay literal. Kung titignan mo yung buhay ni Kristo mula nung ipinanganak hanggang kamatayan, di ba puro siya hirap? Diba? Una pa nga lang, pinanganak sa sabsaban, di ba? O ikaw, saan ka pinanganak? Malamang maganda ang higaan mo nung ipinanganak ka. Pero si Christ, sa kulungan ng mga hayop. Diba? Pangalawa, buntik pang maghiwalay ang nanay at tatay niya. Dahil nung nabuntis ang nanay niya, sabi niya sa asawa niya, buntis daw siya. At Holy Spirit daw ang ama. Ay ayaw maniwala ni Jose, kaya muntik na sila maghiwalay. Diba? So, hindi lamang siya pinanganak na mahirap. Siya rin ay namuhay na mahirap. As in, sobrang hirap na mas mahirap pa talaga sa daga. Siya may sabi niyan Luke chapter 9 verse 58, Tagalog. Sabi rito, no? May lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao ay walang sariling tahanan. O, diba? Talagang walang bahay. Sa ibang version nga walang matulugan.
O, di ba? As in, pulubi siya. Di ba? May Bible may sabi eh. O, wala raw siyang bahay. Totoo naman ah. Sabi niya rito yun eh. Tingnan nyo ah. Ito pa. Hindi lang siya pinanganak na mahirap o namuhay ng mahirap, kundi namatay din siya ng sobrang hirap. Alam niyo yung kanyang dinanas sa krus, alam na natin yun, di ba? Pinako, binugbog. At yan ay alam na natin, no? Another side naman dito is, alam nyo ba nung namatay siya ay hubot-hubad habang nagigingalo sa krus? Kaya nga yung mga sundalo doon, pinagsugalan yung kanyang damit, di ba? So, pag tinanggalan siya ng damit, sabihin, wala na. Di ba? Kaya nga sabi sa Hebreo, isang kahihiyan nyo mapako ka sa krus ng Kalbaryo eh. Di ba? As eto pa, siya ay nilibing sa hiram na libingan na pag-aari ni Jose na taga-Arimatea, kung di ako nagkakamali. Sa John chapter 19 verse 38 to 42 nyo mababasa yun. So ngayon, anong purpose ng paghihirap ni Kristo sa lupa? Sabi diyan sa verso, naging mahirap siya upang mapayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging mahirap. Para guminhawa po ang buhay ho natin. Yan po ang dahilan. Okay? Para ang kaginhawan ng buhay mo ay babase na lang sa pananampalataya at hindi sa pagsunod sa kautusan. Gaya ng pag-iikapo. Okay, I'm not against sa pag-iikapo mga kapatid. Actually, ang pag-iikapo, kaya ako nagtatights. Ako nagtatights pa rin ako. Kaya ako nagtatights, hindi dahil para pagpalain, kundi dahil ako'y pinagpala na. Bunga lang yung pag-iikapo. Dahil ika'y pinagpala na. Iba kasi, para daw pagpalain sila, mag-iikapo sila. Okay? Alam nyo, ang pag-iikapo, official lang na naging kautusan yan kay Moses. Pero ever since ang pag-iikapo ay panahon pa ni Abraham, nag-iikapo na si Abraham, di ba, kay Melchizedek. Oh. So, ang tithes is not a law. Kaya nga lang, ginawang law ng part ng kay Moses, nasama siya ron. At sinabi sa Malakay 3:10 na kapag di ka nag-iikapo, ay ire-red tag kang magnanakaw. Sino kausap ni Yahweh doon? Mga Israelita. Oh. O ba't ikaw nagtatights para pagpalain? Hudyo ka ba? Hindi. Ang pag-iikapo sa mga Kristiyano, kaya tayo nag-iikapo dahil tayo pinagpala. Diba? Pasasalamat natin sa Diyos sa tinapos niya sa krus ng Kalbaryo, tayo pinagpala. Naging mayaman tayo dahil sa paghihirap ni Kristo. So yun ang dahilan kung ba't ako nagtatights din. Okay? Kaya hindi mo na kailangan mag-perform para pagpalain. Alam nyo, no, mag-ingat kayo sa mga pastor na palaging ini-spiritualize ang lahat ng bagay. Alam nyo ba yun? Na nababasa nila sa Biblia. Halimbawa, merong pastor na laban sa katuroang prosperity. Kaya para sa kanila, ang ibig sabihin ng pagyaman sa verse na ito ay spiritual at hindi literal o pinansyal. Ayon sa kanila, si Kristo ay naghirap upang yumaman ka spiritually. What? Tanongin kita kapatid, nung pinanganak siyang mahirap, nabuhay ng mahirap at namatay ng mahirap, spiritual ba yon o literal? Siyempre, literal yon. So ano yon? Nagtanim si Kristo ng puno ng mansanas para sa iyo. Tapos ang bunga ay bayabas. At bayabas ang ibibigay niya sa iyo. So medyo nonsense naman yata yun. Kung ang puno ay mansanas, syempre ang bunga nito ay mansanas din. Diba? Ngayon, kung literal siya naghirap, literal din yung kaginhawaan na mapapala natin sa krus. Diba? Hindi spiritual. At ang pangako na yan ay upang mapayaman kayo, sabi niya sa Bible, di ba? Kaya kaginhawaan sa buhay ang sinasabi dito. At ang ginawa ni Kristo, yun ay para mabuhay ka ng maginhawa. May ikukumpisal ako sa inyo, mga kapatid. Kaya hindi ko na rin tinuturo yung tinuturo ko dati dito na purpose-driven life na ang buhay ay puno ng hirap. Kaya tanggapin natin, di ba yung pang sinasabi ko dati? Which is yun ay maling na ituro ko dati. Kaya tuloy, ang buhay ko dati, ayun, puro hirap. Kasi yun ang pananampalataya ako eh. Tapos tinuturo ko pa, nang hawa pa ako, di ba?
Diwaw ang balik sa akin. Hay nako mga kapatid, long story mga kapatid. Kasi nga, na-impluwensyahan pa ako ng underdalo noon. Kaya humingi ako ng sorry sa inyo. I apologize. Did you ba napapansin na binura ko na dito yung purpose-driven life teachings ko? Dito sa YouTube. Nabura ko na po. Bagamat may conviction akong gumawa ng revised na purpose-driven life. Kasi maganda naman talaga yun eh. Pero in grace perspective na, okay? So, ito ay ongoing po actually. Coming soon po ito by God's grace. Gusto ko rin po yung kailangan i-revise natin na ayon sa tinapos na gawa ni Kristo. So another verse, Ephesians chapter 1 verse 6, sabi rito, to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. Okay? Kung titingnan mo yung verse na yan, maaring masabi mo na ito ay simple at basic. Diba? Pero kung titignan mo ang tunay na translation nito sa Greek, ang Greek word na accepted diyan ay kinuha sa salitang Greek word na charito, means blessed and highly favored. Sa madaling salita, ang verse na yan ay nagsasabi na parang ganito yan eh. Praise the glory of His gift, wherein He hath made us and highly favored by God. Diba? Ganda. Mas malinaw yan. We are highly favored by God. Siguro Tagalogin pa natin para, mas okay. Sabi dito, pag tinagalog ko siya, purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang regalo sa atin na tayo'y ginawa niyang bukod na pinagpala at pinaburan ng Diyos na nagmamahal sa atin. So, yan yung the best niyan, na galing sa Greek na tinagalog na natin. Yang paraphrase na yan, base sa Greek original translation, okay? Bukod po tayong pinagpala sa lahat ng ibang tao. Actually, ang salitang charito ay unang ginamit kay Birheng Maria. At pangalawa, sa mga Kristiyano. So, yung salitang charito sa New Testament, 2 beses lang yung ginamit. Una kay Birheng Maria, pangalawa sa ating mga Kristiyano. So, ang bukod na pinagpala sa lahat ng tao ay tayo mga Kristiyano at si Birheng Maria. Okay? Yung tungkol kay Maria, basahin natin. Sabi sa Luke 1:28, and having come in, the angel said to her, rejoice, highly favored one, or charito. The Lord is with you. Blessed are you among women. Okay, sa Tagalog, lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito. Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan, or charito, ng Diyos. Sumayo ang Panginoon. Tinawag ng Anghel Gabriel si Birheng Maria na lubos na kinalulugdan ng Diyos, or highly favored, sapagkat siya'y pinili ng Diyos upang magsilang ng sanggol na magiging tagapagligtas ng buong mundo. Walang pag-aalinlangan na si Maria ay lubos na kinalulugdan talaga ng Diyos. Kasi naging bahagi siya ng kanyang ginampanan sa plano ng pagkakatawang tao ni Jesus Christ, o yung tinatawag na the doctrine of incarnation of Christ. So alam naman natin kung gaano pinagpala ng Diyos si Maria, di ba? Kaya nga ang tingin sa kanya ng Katoliko, dahil siya ay charito, ginawa siyang santo. Sa bagay, tayong mga Kristiyano ay santo rin naman. Pero hindi naman yung pagkasanto ng Romano Katoliko na pinapantay na sa Diyos, si Maria. Kasi ang ginawa ba naman ng Katoliko, ginawa ba naman siyang inapa ng Diyos, si Maria? So, doon ko lang nalaman na may ina pala ang Diyos. Medyo OA naman yon. Well, ang big idea dito is nakatag sa atin ang salitang blessed and highly favored na lubos na pinagpala ng Diyos, kagaya ni Birheng Maria. Yan ay kasama po sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. So, i-claim po natin yan. Tayo iniligtas, pinatawad, ginawang banal, pinagaling sa mga sakit at karamdaman, at tayo ay lubos na pinaburan ng Diyos. Ang problema lang kasi yung pagdududa natin eh. Kaya dapat alam mo yung identity na bilang Kristiyano na ikaw ay giginhawa ang buhay, ikaw ay pinagpala,
at ito iyong panampalatayanan. Madali na ho makuha ang pabor ng Diyos dahil kay Kristo. Hindi kagaya dati, kailangan mong sumunod sa kautusan, kailangan mong mag-perform, di ba? Kaya nga yung panalangin natin na minsan na, Lord, sana po ako iyong pagpalain. Medyo mali yata yung prayer na yon. Kung ikaw ay nasa bagong tipan na, mali ho yung prayer na yon. Bakit mo hihilingin sa Diyos na sana ikaw ay pagpalain kung pinagpala ka na niya? Di ba? Sa Old Testament, oo, pwede mo ipanalangin sa Diyos yan na, bless mo po ako, Lord. Pwede yun. Pero hello, nasa New Testament ka na. May gumawa na para pagpalain ka. So, tapos na po yun. Ganito yan, ano? Kaya mo hinihiling sa Diyos na ikaw ay pagpalain sapagkat hindi ka naniniwala na ikaw ay pinagpala na, sapagkat hindi mo pa nakikita sa natural na buhay ang kanyang pagpapala, di ba? Amen. So even the hard times, just claim it. Pinagpala ako ng Panginoon. Salamat Panginoon sa pagpapala na binigay mo sa akin. Kami mananagana, kami walang sakit karamdaman, kami iyong pinatawad, kami Panginoon ay iyong pinagaling, iligtas. Di ba? Dapat i-claim po natin yon. Makapangyarihan po ang dila ho natin. Dapat araw-araw natin sinasabi yun. Diba? Kaya nga the best yan mag-Santa Cena kayo Kami mag-asawa, nagsasanta Cena kami kahit na kaming dalawa lang. Kasi yun ang aming declaration of faith na kami pinatawad, kami niligtas, kami ay ginawang banal ng Diyos. Bagamat hindi kami perpekto pero ginawa kaming banal sa mata ng Diyos. Kami pinagpala, pinaburan, at pinagaling. Kaya tinan nyo, nangyayari nga sa amin. So tandaan po natin, we should walk by faith and not by sight. Sa makatuwid, kahit hindi pa nakikita ng iyong natural na mata ang pagpapala ng Diyos, dapat maniwala ka na sa katapatan ng salita ng Diyos na kay Kristo. Ikaw ay pinagpala na. At hindi yung pagpapalain pa lang. Kaya nga, sa halip na hilingin mo sa Diyos ng paulit-ulit na ikaw ay pagpalain, pasalamatan mo na ang Diyos dahil ikaw ay kanyang pinagpala dahil kay Kristo. Okay? Hindi yung pagpapalain dahil kay Kristo, kundi pinagpala na dahil kay Kristo. Amen? So yan ang bagong tipan kung paano pagpalain. Just use your faith to the finished work of Christ. Dito na ho tayo sa conclusion at matatapos na ho tayo. No? Sabi rito na ito po yung illustration na nakita natin ngayon. Ang 5 benefits na tinapos na gawa ni Kristo ay napakahalaga po ng faith para ma-activate sa iyo ang you are eternally saved, you are forgiven all of your sins, you became the righteousness of God, you are healed by stripes, and you are blessed and highly favored. So yan po yung example ko dyan, no? Yung mga bombilya, may switch. At yung switch dito, ito yung faith. Gaya ho ng pagtanggap ho ng isang regalo, hindi mo mai-enjoy ang regalo kung hindi mo ito tatanggapin. Siyempre, binibigyan ka ng regalo, tas ayaw mong tanggapin. Nonsense. So, dapat mong tanggapin. So, yun ang faith. No? So, ang faith ay gaya ng pag-abot ng isang regalo. Siyempre, para mapasayo ito, aabutin mo ito at kukunin. Okay? So, yun ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay naniniwala ka na natanggap mo na ang iyong inaasahan. Sabi sa Hebreo 11:1, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakang tungkol sa mga bagay na hindi natin nakikita. So wala ba kayo nahahalata dito sa bagong tipan na wala ka lang gagawin kundi manampalataya? Wala ka lang gagawin, just faith. Kasi may gumawa na di ba? Sabi ko nga sa inyo, ang grace ay may gumawa. Iba yung sa Old Testament, ikaw yung gagawa. Okay, naalala nyo ba yung sinabi ko sa part 1? Yung pag kumain tayo sa Jollibee. Kapag under the law ka, ikaw yung magbabayad ng kinain mo. Pero pag under grace ka, may nanlibre sa'yo. So ano masaya? Yung ikaw nagbayad o yung iba nagbayad? Siyempre, ang sarap kayong kumain ng libre. Technically, di ba? Totoo naman na masarap kumain ng libre. So, totoo lang. Napakasaya pa. Okay? So, again, wala ba kayo nahalata na puro pananampalataya lang ang gagawin mo dito?
Una, wala kang magagawa sa iyong kaligtasan kundi manampalataya lang kay Kristo. Pangalawa, wala ka rin magagawa na pigilan ng kasalanan kundi pagpapatawad lang ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya ang iyong gagawin. Wala ka rin magagawa para malugod ang Diyos sa iyo dahil basahan lang naman yung performance at good works mo eh. Sabi sa Bible, di ba? Kaya ano gagawin mo? Aangkas ka lang sa pananampalataya na ikaw ay ginawang banal na ni Kristo forever. Kasi may pangako naman siya eh. Diba? Ang kalusugan mo ay hawak ng Diyos, kaya aangkas ka rin sa pananampalataya na sa pamamagitan ng kanyang sugat, ikaw ay magaling na. Dapat mo lang panampalataya na ikay pinagpala at pinaboran ng Diyos dahil sa ginawa ni Kristo, hindi sa iyong pagiging mabait kaya ka pinagpala. Diba? So see, lahat lang ito ay ginawa na ni Kristo nang wala kang ambag. Ang ambag mo lang siguro ay pananampalataya. Okay? Faith lang guys. Just faith. Ito ngayon ang tanong. Kanino ba galing ang pananampalataya natin? Galing ba sa Diyos o galing sa atin? Yan, medyo tricky question. Ano guys, kanino ba galing ang pananampalataya natin? Galing sa Diyos o galing sa atin? So majority siguro, no, lahat ng mga Kristiyano halos iisa ang sasabihin yan. Majority ng mga Kristiyano talaga na ang sagot nila dyan ay galing sa atin ang pananampalataya, syempre. Kasi ang katwiran nila, syempre, sino ba ang may katawan? Ikaw. Diba? Sino ba ang nag-iisip? E di ikaw. Sino ba ang may kalooban? E di ikaw. At sino ba ang gumaganap bilang ikaw? Syempre, ikaw. Sino ba ang nananampalataya? E di ikaw. Ngayon, kanino galing ang pananampalataya? Sa Diyos o si ikaw? Syempre, si ikaw. Okay? Kaya ang majority ng sagot nila dito ay galing sa atin ang pananampalataya. Ngayon, kung galing sa atin ang pananampalataya, may posibilidad ba na magmalaki pa rin tayo sa langit? Di ba? Oo, pwede. Kasi maraming magsasabi balang araw na, hay, mabuti na lang, nanampalataya ako. Kung hindi ako nanampalataya sa mga tinapos na gawa ni Kristo, malamang wala ako dito. Remember, no, yung salitang ako. Diba? At ako. Diba? Meron akong tinanong dati na pastor na, Pas, kanino ba galing ang faith natin? Sa Diyos o sa atin? At ang sagot niya, syempre sa atin. Ikaw ang nananampalataya eh. Tapos pinaliwanag niya sa akin na merong God's part, merong man's part. Kaya lalabas pa rin yan na may ipagmamalaki pa rin tayo sa Diyos. Dahil biruin mo, sasabihin mo yan sa mga kasama mo sa langit na buti na lang nanampalataya ako. So Brother Edwin, kala ko ba no one can boast? Sabi sa Ephesians 2:9. Kaya balik tayo sa tanong, kanino ba galing ang pananampalataya natin? Galing sa Diyos o galing sa atin? Alam niyo kung ano sagot ko rito? Paano kung sabihin ko sa inyo na kahit pananampalataya nyo ay galing sa Diyos? Payag kayo? Paano kung sabihin ko sa inyo ang faith nyo ay hindi naman talaga galing sa inyo, kundi galing din sa Diyos? I will show you the verse. Ito ay biblical. Sabi sa mga taga-Roma 10:13, dahil sinasabi ng kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? At paanong makakapangaral ang sino man kung hindi siya isinugo? Yun yung dulo ang malupit. Ito na example to, no? Paano ka raw maliligtas? So, kailangan mong tumawag sa Panginoon. Di ba? Okay. Ang sabi dyan, maliligtas ang lahat ng tumawag sa Panginoon. Or, call upon the name of the Lord will be saved. Tama. Tumawag ka para ikay maligtas. Ito paano ka tatawag kung hindi mo paniniwalaan? Sabi dyan eh. At paano ka maniniwala sa hindi mo napakinggan? At paano ka makakapakinig kung walang mangangaral?
At paano may mangangaral kung walang isinugo ang Diyos? So, ibig sabihin, para ikay maligtas, kailangang magsugo ang Diyos ng mangangaral, maririnig mo ang salita ng Diyos, mananampalataya ka sa salita ng Diyos, tumawag ka sa pangalan ng Panginoon, at maliligtas ka. Saan ang galing ang salita ng pananampalataya? Sa salita ng Diyos. Paano mo narinig ang salita ng Diyos? Sa mga mangangaral. Sino nagsugo sa mangangaral? Ang Diyos. Diba? So ngayon, saan galing ang pananampalataya mo? Sa Diyos. Diba? Totoo naman yun, diba? Kailan naman tayo nagkaroon ng pananampalataya? Dahil narinig natin, diba, ang salita ng Diyos. Sa mga mangangaral. Agaya ngayon, napapakinggan mo. So ito ay galing sa Diyos. Diba? So ngayon, kanino galing pananampalataya mo? Sa Diyos. Diba? Ngayon, may pagmamalaki ka pa ba? Gayong pati pananampalataya mo ay galing sa Diyos. Diba? It is very clear that salvation is all God's works from beginning to the end. So ngayon, alam na natin kung ano ang meron sa bagong tipan. Salamat po sa mga pastor na hanggang ngayong part 3 ay umabot sa panonood nito. Hindi ho ito malaking kalugihan, nananampalataya ako. Nagpapatunay na destiny nyo nga na malaman ng katotohanan. Let us review as a quick recap sa pag-aaral mula part 1, part 2 at sa ngayon ay part 3. And let us take a look at this summarized chart. So sa chart na yan, ayan na po yung ating table of learning. Kapag under the law, self-performance. Kapag under grace, Christ performance. Obvious na exact opposite sila. The tables of faith ng bawat covenant, kapag ikaw ay under the law, para sa iyong salvation, kailangan mong sumunod sa utos ng kumpleto, bagamat ang kaligtasan ay walang katiyakan. Pero kung ikaw ay under grace, you are eternally saved. Ephesians 1:8 at Romans 6:23. Salvation is a gift, di ba? Ito ay walang bawian. Kapag ikaw ay under the law, para mapatawad ka ng Diyos sa iyong kasalanan, taon-taon kailangan mo magpatay ng tupa o toro at may namamagitang saserdote. Kapag ikaw under grace, si Kristo, siya na mismo yung handog. At sa pagbubuo ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo, ikaw ay pinatawad na nang walang katapusan ayon sa Hebrew chapter 9 verse 12. Sinabi rin sa verse na yan na past man o future kasamang pinatawad ng lahat ng kasalanan once and for all. Kapag ikaw ay under the law, para ikaw ay maging righteous, kailangan mong sumunod sa law. Di gaya ng under grace, dahil kay Kristo, ikaw ay naging matuwid sa mata ng Diyos ayon sa 2 Corinthians 5:21. At ang pagiging banal mo ay hindi na sa paggawa ng mabuti o pagiging mabait, kundi ito ay regalo lang ng Diyos sa iyo ayon sa Romans chapter 5:17. At ang pagiging banal mo ay hindi pansamantala lang, kundi ito ay forever ayon sa Hebreo chapter 10 verse 10. Kung ikay under the law, para ilayo ka ng Diyos sa sakit karamdaman, maranasan mong kagalingan, kailangan mong sumunod sa hiningi ng kautusan. Di gaya ng under grace, ikay pinagaling na sa pamamagitan ng mga sugat at latay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Kapag ikay under the law, para ikaw ipagpalain, kailangan mong sumunod sa kautusan. Especially, kailangan mong mag-tithes. Di gaya sa under grace, ang sumpa ng paghihirap ni Kristo ay para ikaw ay managana. 2 Corinthians 8:9. Dahil sa krus, madali nang makuha ang pabor ng Diyos at pagpapala sa magitan lang ng iyong pananampalataya na ikaw ay bukod na pinagpala. Okay? Hindi gaya ng mga under the law, pahirapan makuha ang pabor ng Diyos eh. So makikita nyo rito na ang tuning ng mabuti balita ang tinapos na gawa ni Kristo. It is a good news. Talagang good news ang ginawa ni Christ. Kaya nga good news dahil regalo na ang lahat. Biruin mo. Kamangha-mangha at sobrang buti po ng Panginoon. Sa totoo lang. Kaya gano'n na lamang na si Jesus ay pinakadakilang bayani ng sanlibutan. Sa tinapos na gawa ni Kristo, dito nyo makikita yung the beauty of Jesus Christ sa tinuturo natin ngayon. Okay?
Yan o ang dahilan kung bakit noong pinanganak si Jesus, libo-libo at laksa-laksang anghel ang nagdiwang sa harapan ng mga pastol sa Bethlehem, di ba? Yan din ang dahilan kung bakit natin pinagdidiwang ang Pasko at kung bakit napakasaya ng Pasko, di ba? Dahil ang pagsilang ng sanggol na si Kristo ang tunay na magiging kalayaan po natin mula sa kasalanan at tiyak na kapahamakan sa impyerno. Kaya nga, ang kautusan ay hindi na natin dapat sinasabuhay. Kaya tayong mga pastor, ingat po sa pagtuturo ng lumang tipan. Baka hindi natin alam na binabypass na natin yung tinapos na gawa ni Kristo sa krus. Halimbawa, tinuturo mo na humingi ka ng tawad sa Diyos araw-araw. Sinabi na nga sa bagong tipan na pinatawad ka na. So, binabypass natin yung ginawa ni Kristo. O baka nga iniinsulto pa natin yung ginawa ni Kristo. Dahil una, ang kautusan ay para lang sa mga Hudyo. O, di ba? Bakit? Hudyo ka ba? Pangalawa, may bago ng kasunduan at ito na yung pananampalataya na lang sa regalo po ng Diyos. Ang unang mga Kristiyano ay ito yung kanilang tunay na pananampalataya. Ang tawag nila dito ay the Gospel of Grace na ipinapangaral ni Pablo. Gospel means good news. Grace is regalo, 'di ba? Kaya nga Gospel of Grace Dahil imagine, lahat na lang ng hinihingi ng kautusan ay regalo na lang ng Diyos sa iyo. 'Di ba? Kaligtasan, pagpapatawad, pagiging banal, malusog na buhay at pinagpalang buhay. Kasi ayon kay Pablo sa Acts chapter 20 verse 24, however, I consider myself worth nothing to me if only I finish the race and complete the task the Lord Jesus Christ has given me. The task of testifying to the gospel of God's grace. Sabi diyan, wala na raw halaga ang anumang meron kay Pablo, kundi tapusin ang karera daw ng buhay. Ang tapusin daw yung pinapagawa ng ating Panginoong Hesus sa kanya. So ano daw yung pinapagawa ng ating Panginoon sa kanya? Ito daw yung ipangaral daw yung the gospel of God's grace. Sa tingin nyo ho ba, gospel of God's grace, yung sabihin mo na kailangan mong gumawa ng mabuti para maligtas? Sa tingin mo ba, gospel of God's grace yung kailangan mo munang mag-fasting, kailangan mo mag-prayerful, kailangan wag kang magkasala para malugod ang Diyos? Grace ba yun? Hindi gospel of God's grace yun. Old Testament pa rin yun. Kaya nga tinawag ni Pablo na ang gospel na ito ay the gospel of God's grace. Obviously, sa pangangaral natin, lahat ay regalo na lang, pati ang ating pananampalataya. Halatang-halata naman, di ba, na puro regalo o grace ang gospel na pinag-aaralan natin, di ba? Kaya ang tawag sa gospel na tinuturo ko rin sa inyo ngayon ay the gospel of God's grace. Ngayon ang tanong, ang gospel ba ni Apostol Pablo noon ay pareho ng gospel na tinuturo ng mga born-again Christians ngayon? That is the next question. So I'm calling Pentecostal movement, Charismatic movement, Apostolic movement, mga Assemblies of God, Baptist at Methodist, at mga independent born-again believers. Iisa lang po ang bandera po natin. Tayo yung mga born-again believers. Let me ask you, ang gospel ba ni Apostol Pablo noon ay pareho ng gospel na tinuturo ng mga born-again Christians ngayon? Yan po ay ating sasagutin sa part 4 at huling series na pag-aaral na to. Sana po panoorin niyo po ang part 4 and don't ever miss it, guys. Dahil ito na po yung pinaka-main event ng ating pag-aaral na kung bakit maraming born-again pastor ay nasa Old Testament pa rin. Hiningi ko na rin po na pakisubscribe naman kapatid ang ating page at pakihit ang notification bell para ma-notify tayo sa mga videos na ina-upload natin. At paki-like na rin para ma-recommend ni YouTube ang message na ito at maging viral ang Gospel of God's Grace sa Pilipinas at sa buong mundo. So lagi pong tatandaan na Jesus loves you. God bless you po. See you po sa part 4. Mahal na mahal ko po kayo.